I agree with Attorney Darwin Cañete releasing the 90-minute video on Martin Romualdez while Franco Mabanta is still in detention poses a very serious risk. Dito na tayo sa sinabi ni Sara, mga kababayan, never daw in history kasi na kumalat yung balita na nang balibag ng computer. Never in history sa aking trabaho na nagtapon ako ng laptop sa isang colleague, sa isang empleyado, or sa isang abogado. Hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Ating mga local government. Ngunit, nung panahon ko, ako po ay nag-governor ako ng Ilocos Norte ng tatlong termino, 9 na taon. Sa 9 na taon, wala po akong naramdaman o nakita. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito mga kababayan, si Dante Maravillas. Kasi napakaganda ng topic natin. Yung tungkol sa pera galing sa maleta, pera galing sa maleta network. Kasi yun na nga mga kababayan, yun ang tanong natin. Bakit hindi pa ilabas? Ano pa yung hinihintay? Hinuli na yung dapat i-release na nila kung talagang totoo yun. Pagkatapos, sinasabi mga kababayan ni Ethel Pineda, isang vlogger. Doktor ito po, si Ethel Pineda, isang vlogger ng mga Duterte. I agree with Attorney Darwin Cañete releasing the 90-minute video on Martin Romualdez while Franco Mabanta is still in detention poses a very serious risk. Let the guy post bail first. Anong rason? Hindi man po maano yon si kasi alam ng buong mundo, alam man ipapatayo ni Martin Romualdez na nasa poder ng National Bureau of Investigation. Walang mag-interest niyan kundi yung kampo ninyo. Kasi ang daming alam nito sa kampo ng mga Duterte. Best friend pala ito mga kababayan ni Harry Roque. In-interview si Harry Roque. Kinikilig pa nga po. Ito pala yung post ni Attorney Jesus Palsis. Ayan si CG Hero, yung isa sa mga anchors niya. Person of interest na ito. Ambisyosa din pala to, mga kababayan. Bakit niya Mr. Maravillas nakakawan yan? Naka-bikini. Beauty queen daw ito, dating beauty queen. Nag-ambisyon na magtumakbong congresswoman. Kaya siguro nagpa-fundraising sila. Ngayon, nag-post si Atty. Jesus Palsis. Sabi niya rito, nagkaonsihan na si Gihiro umusok sa galit sa inaakusa ang 300 million extortion scandal ni Franco Mabanta. Mainit ang naging revelasyon ni Atty. Jesus Palsis tungkol sa nagaganap na tensyon sa loob ng Peanut Gallery Media Network. Ayon sa mga ulat, sumiklab ang galit ni CG Hero matapos mabalitaan ang tunay na halagang sangkot na umano'y extortion attempt ni Franco Mabanta laban sa kampo ni dating Speaker Martin Romualdez. Ang pangunahing dahilan ng pagkapuot ni Hero ay ang lumabas na unsihan o panlalamang sa loob ng kanilang hanay. Lumalabas na mas mababang halaga lamang ang ipinaalam sa kanya na mapupunta sa network. Ngunit laking gulat niya nang malamang 300 million pala ang kabuuang halagang hinihingi ni Mabanta mula kay SMR, kay Speaker Martin Romualdez. Nag-deactivate na po sa sobrang hiya. Nag-deactivate na nawala na. At papatawag ito, sinupena na po ng NBI itong si CG Hero. Napakayabang kung mag-present pala to. Nagkaunsihan, sabi rito. Lumabas na mas mababang halaga lamang ang pinaalam. Ang nasabing discrepancy sa pera ang nagdulot ng matinding hidwaan sa pagitan ng mga vloggers. Nag-away-away yung mga swapang. Habang nakaharap sila sa reklamong robbery extortion, ang pagkubre sa sikretong halaga ay nagpapakita ng kawalang tiwala at koordinasyon sa gitna ng kanilang kontrobersyal na operasyon na resulta sa pagka-aresto ng NBI. Sa ngayon, tila mas lalong umiinit ang sitwasyon dahil sa usapin ng hatian
at panlilinlang sa loob mismo ng PGMN. Matindi ko. Habang nagpapatuloy legal na proseso, ang isyu ng unsihan, ang nagsisilbing mitsa ng tuluyang pagkawatak-watak ng mga nasabing personalidad sa media. Kaya pag chinik po ninyo yung page ng PGN, iba na yung kwento nila. Iniiwasan nila yung kwento kay Mabanta. Booking na yung modus kasi. Ang kwento nila kung ano-ano tungkol sa hantavirus. Umiwas na sa politika po. Nasunog. Mga kababayan. Ayan o. Post ito ni Atty. Falsis. Totoo ba? Nagalit daw si CG Hero nung nabalitaan niyang 300 million yung allegedly ini-extort ni Franco Mabanta from SMR. Nagalit daw siya dahil mas mababang amount ang sinasabi sa kanya na makukuha ng PGMN. Unsihan na. Sanay mga kababayan, madaling sabi. Sabi dito sa report ng abogadonews.com.ph, NBI says CG Hero now person of interest, possible arrest looms. Kaya nag-activate, malamang tumakas na ito. Yung kasabihan kasi na ang taong naghahanap ng sangkagitna, matinik man ay malalim. Sindikato talaga po, mga kababayan. No, ito, ipakita ko pala. Kinikilig si Harry Roque, ini-interview Franco Mabanta. Eh, hindi sila pwedeng mag-deny. Ay, Potential spokesperson Harry Roque. Nice to see you. Second time to meet each other. Nice to meet you, and I'm so happy you're Franco. I'm so happy that you're Guwapo kasi. the person doing this Facebook Live with me. Well, the honor is entirely mine. You expected somebody older, I'm guessing. Well, just that, by your name, I thought it was someone older. kilig na kilig si Harry Roque. Spokesperson Harry Roque. Nice to see you again. It's our second time to meet each other. Nice to meet you, and I'm so happy you're Franco. I'm so happy that you're the person doing this Facebook Live with me. Well, the honor is entirely mine. You expected somebody older, I'm guessing. Well, just that, by your name, I thought it was someone older. By the way, you look very potential spokesperson Harry. So makikita ninyo yung ugali ni Franco kung saan yung mga sikat, doon siya dumidikit, doon sa mga powerful people. So, fame chaser siya, mga kababayan. Kasi yung intention niya sa pagdikit dito sa mga mga taong ito, makakakuha siya ng negosyo. Wala mang problema sana. Kung makakontrata ka ng negosyo, basta't hindi yung pag-extort, pangingikil. Kaya yung mga depensa nila na gustong i-silence daw siya, yun ang tanong, bakit hindi mo pa i-release? Gusto daw siya silensyo ni Martin Romualdez. Di i-release mo na, anyway, nakakulong ka na. Ibig sabihin, ipapapatay sa loob ng kulungan. Walang ganon po. Tanga ba si Martin Romualdez na ipapatay? O yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kasi pinsan ni Martin, sa loob ng kulungan, di sila yung naging suspect. Parang yung assassination kay Ninoy Aquino, na isinahot, sinisi kay Marcos Sr. Hindi man po tanga si Marcos Sr. para gawin yun. Kaya yung challenge ngayon, dito kay Franco Mabanta, i-release mo na. Yun mismo yung challenge ng kampo ni Martin Romualdez. Alam na ng mga mamamayang Pilipino. Kaya sabi po ng kampo ni Martin Romualdez, Romualdez camp, PGMN, not journalist. Yan o. Just extortionist. Hindi sila mga journalist. Ito na, bigay ko sa inyo. The camp of late Representative Martin Romualdez has blasted online channel PGMN for allegedly twisting the narrative following the arrest of its founder, saying the company was not engaged in journalism. PGMN is twisting the narrative. The issue here is not about freedom of the press. It is not even about trampling on the right of anyone to call out government officials. The true question is, did anyone ask for money in exchange for silence? Yan po ang sabi ni Atty. Atienza, abogado as spokesman po ni Martin Romualdez. Representative Ferdinand Martin Romualdez simply did what any person exposed to the same circumstance would do. He reported the matter to the proper authorities, and the NBI acted on that report pursuant to its mandate under the law. Correct. Atienza said the proper course of action if anyone possesses incriminating information regarding an official is to release the material and submit it to proper authorities
so that an investigation can be conducted. The lawyer said PGMN did not do this and instead used its content to threaten Romualdez, blackmail. Si Martin pa, isang abogado, brilliant lawyer, seasoned politician, takutin ninyo. Masyado kasi nilang minamaliit yung mga Marcos Romualdez. Whatever materials or exposés they claim to possess are irrelevant anya to the criminal allegations of extortion now under investigation. If anyone believes he has evidence of wrongdoing by public officials, the proper courses is simple. The proper course, simple, release it, submit it to the authorities. I-submit ninyo, i-release pa ninyo sa channel ninyo, and let the proper institution act on it, paimbestigahan. Not use it as leverage in exchange for money, sabi po ni Atienza. That is what PGMN did. They purportedly produced a video that was allegedly ready to run several weeks ago and yet chose not to release it. That is not journalism. That is extortion. Such conduct undermines legitimate journalism and damages public trust in genuine media institution. Kaya sabi ko sa inyo, itong PGN, tama yung si Professor Araw ng UP Journalism. Naintindihan na ninyo? O, ito pala si, pakinggan natin. Magandang araw. Ako po si Attorney Eileen Atienza, tagapagsalita ng Representative Ferdinand Martin Romualdez. PGMN is twisting the narrative. Ang issue dito ay hindi tungkol sa malayang pamamahayag. Lalong hindi ito tungkol sa karapatan ng sino man na punahin ng gobyerno. Ang tunay na tanong, meron bang humingi ng pera kapalit ng katahimikan? Representative Ferdinand Martin Romualdez only did what any other person exposed to the same circumstance would do. He reported it to the proper authorities, and the NBI acted on that report pursuant to its mandate under the law. Whatever materials or exposés they claim to possess are irrelevant to the criminal allegations of extortion that are now under investigation. If anyone believes he has evidence of wrongdoing, the proper recourse is simple. Release it. Submit it to the proper authorities. Correct. And let the proper institutions act on it. Not use it as leverage in exchange for money. That is what PGMN did. They purportedly produced a video that was allegedly ready to run several weeks ago and yet chose not to release it. That is not journalism. That is extortion. Ultimately, this case will be decided by facts, evidence, and the rule of law, not by competing narratives in social media. Such conduct undermines legitimate journalism and damages public trust in genuine media institutions. Simple lang po ito. Sa demokrasya, malayang tumuna. Pero malinaw po sa ating batas, krimen ang pangingigil. Maraming salamat po. Rimate. O ngayon, ito yung side. Magandang araw. Kasi tayo, balance tayo. Ito yung side ng kampo ni Franco Mabanta. Mabanta's lawyer says case against client is weak. Yan niya, Mr. Maravillas, masabi mo. Laging ganyan, siyempre, man ang defend. Mga kababayan. Well, I saw last month the trailer. Okay. And it was pretty devastating as to the allegations and how it connects to the flood control issue and corruption. And talaga it's really compelling. Okay. I didn't see the entire 90 minutes, but it's ready. It's really just kami, yung legal team, we're asking our clients to just hold it and focus muna on our legal strategy. Pero more than anything else. sino po ang starring dun sa video na Oh, yan? secret. I'll keep it confidential muna. But Alam na. I won't comment on that muna, but in the right time. Si CJ Hero, ang starring doon. Officials definitely na No comment on that. Paul, you've heard, yun, marami po lumabas sa social media po about Franco and sino si Hero. Ano pong reaction niyo overall?
Actually, I was spared from all the social media drama and commentaries because walang signal dito. So, the legal team is just really focused on the defense of our clients. Okay. So, yung focus namin yesterday was, that's part of our defense. So, I won't comment on that, but we will attack that. So, our defense will be attacking the case procedurally and substantially, and we will go after it in all fronts. Okay. Kamusta naman po si Franco ngayon? He's very okay. He's very good. We talk, we converse about our strategies, and he's in good spirits. Yeah, he is in good faith. So there's nothing to lose sleep about. Okay, how about 4 others? Yeah, they're great also. Yeah, they're in good health, and they're very optimistic. Yeah. First, in the social media commentaries were to really prepare for a solid legal defense. Okay. So I am the lead counsel, but we were able to assemble probably like a dozen lawyers, best of the best legal minds. Marami. From some of the best. Talagang maraming pera pagkampo ng a dozen lawyers. Si Sara, 16 plus Siam plus 14 na mga abogado. Tapos itong si Mabanta, a dozen of lawyers. Law firms in the country, and we have come up with a really solid legal defense, which we are really proud of. So the social media clamor, very understandable, but it's not our primary concern. Further comment na lang on that, no? Kasi I really want to bring back the discussion. What we have right now, the case that we have, eventually that will all be sorted out and that will all be addressed. But right now, I just really want to say that the legal team is confident of what we have. We saw through the inquest last night, kasi the inquest sila last night, how weak the complaint is. Weak the daw, affidavit, yung reklamo. The evidence presented. We are very confident of our case, and we are working so hard to get our clients out as soon as possible and to eventually have this case dismissed. Okay. Ano po yung pinaka naging reaction nyo? Ano yung, sa pagkakahuli pa lang? Oh, super nagulat talaga. Super nagulat talaga, and very worried because it happened at midnight, and then I saw it in the morning. But yeah, I know them naman personally, and I know they are very defensible. You know, so when I got Bailable the naman po details ito? of the case, Bailable naman ito po. Yun ang tinatrabaho. and when I saw, especially in the inquest, it was then that all the more we became confident of our defense and how weak the complaint is, how weak the case of the complainant is. Is this CJ Hero? Yes, yes. That's something I really want to clarify. No? CJ Hero is not one of the respondents. I don't understand this narrative that's floating around. I think it's based on a fake news. So, Hindi siya fake news. Ito talagang abogado ito. Sa bagay, abogado siya ng defense. Nag-gets na ninyo kung ano yung papel ng PGMN? Ganon. So nagpo-position sila mga kababayan as an independent media entity. Pero ang nasa likod, alam na ninyo kung sino nasa likod. Puro pala sindikato. Tingnan ninyo yung content. Kaya yung sabing dikit sa dumikit sa Marcos, kaya lang nakamali siya, nakaalata si Lisa siguro. Dumidikit sa kanya eh. Pinagbigyan din, binigyan ng kontrata na mag-produce ng video, yung vlog ng ating Pangulo. Pero nang mabiyak yung unit team, sumama sa kampo ng mga Duterte. Iyan ang ebidensya, oh. Napakalinaw ng ebidensya. Post mismo ito, 2021, oh. Franco Mabanta, 2021. Dikit kay Harry Roque. Dikit sa dating Pangulong Digong. Dikit kay Sara. Kung sino-sinong dinidikitan, si Isko, may picture din siya doon. Kung sino yung mga sikat para makakuha ng negosyo. Propagandista kasi siya. Hindi siya journalist, propagandista. Social media consultant. Kinuha din ng ating Pangulo. Hindi man yan tinidina, mga kababayan. Pero nang mahalata siguro ni Lisa Marcos kasi observant tulad ng, kaya sinikwento ko sa inyo. Tapos, pinalalabas nila, mga kababayan, na martial na niya kasi iniisa-isa yung mga vloggers, social media personalities ng mga Duterte. Paninikil daw. That is not press free. Hindi kasama po sa press freedom yung extortion. Tapos, yung mga libelous utterances, hindi parte ng press freedom. Kaya, pinailan ng kaso, si Jason Sa, si Eric Celis, ngayon ito, puro pagpakalat ng fake news.
si Bugris. Dapat si BP Sara ang humarap sa mga leader ng ASEAN. Mas nakaka-proud. Nakaka-proud. Baka manapak yan doon si Sara. At baka yung katabi niyang leader sa meeting, i-imagine na tanggalan ng ulo. Sensitive. Mga ganyan na mga tao na apektado sa opinion ng ordinaryong mamamayan ay sensitive, insecure, at takot. So, that Insecure is daw at takot. The power of the individuals that they are going after. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na hindi na dapat pang patulan ng administrasyon ang mga taong naninira laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Huwag na daw patulan para tuloy-tuloy yung paninira nila. Pagpakalat ng fake news. Naubos na kasi, makukulong. Mina-mindset po yung mga tao. Dapat daw, huwag nang patulan. Anong di patulan? Sumobra na. Araw-araw, pinalat, mamamatay na yung ating Pangulo. That is destabilization, mga kababayan. Ito ang tugon ni VP Sara nang matanong hinggil sa kanyang reaksyon sa ginawang pagpapakulong sa dating broadcaster na si Jay Zonza at vlogger na si Jeffrey Caceres na sinasabing nasa likod ng pagpapakalat ng fake medical bulletin ni PBBM. Kapag pangulo ka na, hindi na mahalaga kung ano yung atake sa iyo ng mga mamamayan kasi kasama yan sa trabaho. Tulungan mo na lang ng pera. Anyway, unlimited man yung pera mo. Na-detect ng AMLAC, 4.7 billion. Tapos yung depensa ng abogado mo, bank glitch lang daw. Saan ka nakikita ang bank glitch na umabot ng 2 dekada? Recorded yon. Iba-ibang panahon. From 2006 yata. From 2006 to 2024. So, ibig sabihin, 2 dekada na may bank glitch, sunod-sunod. Hindi man yan hindi man 2 billion, 2 million man lang anya yun. Yun naman pala, bakit hindi ninyo harapin, i-confront yung AMLAC doon mismo sa hearing? Pinalampas ninyo yung pagkakataon, bank glitch pala. Kinonfront na sana ninyo. Si Sara pumunta doon, tapos sinabi ninyo, ito, yung bank accounts, bank glitch siya. Buksan ko yung accounts na yan. Yan. Hindi totoo. 2 million man lang yan. Hindi 2 billion. Tama po? Bakit ang ginagawa po ng kampo ni Sara, nagpapa-presscon na hindi pwedeng tanungin ng may hawak ng dokumento, kundi yung mga taga-media magtatanong lang ng kung anong tanong ang ni-ready, prepared questions ng kanilang kampo. Alam ba ninyo yung ganun ang ginagawa nila? Hindi ka makapagtanong kung hindi ka nakalista sa magtatanong. Arrange interview. Pure propaganda ang intensyon. At dapat nakalista yung mga tanong. I-screen nila. Ano yung tanong mo? O ito lang yung topic ha. O ito, naka-assign sa iyo yung question. Ganon ang ginagawa ng arrange. I must know kasi mainstream ako. Ganon ang ginagawa ng mga politiko. Dito na tayo sa sinabi ni Sara, mga kababayan. Never daw in history kasi na kumalat yung balita na nang balibag ng computer. Never in history sa aking trabaho na nagtapon ako ng laptop sa isang colleague, sa isang empleyado, or sa isang abogado. Hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Yung laptop ko, personal ko, siyang laptop. O bakit ka bumili ng laptop? Di ka pala marunong gumamit. Doon pa lang po, yung kwento niya, bagsak. Binili mo siya, mahal siya. Hindi ko siya itatapon basta-basta. Masisira at magastos bumili ng bago. Ito si Sara. Noong July 2021, ito si Sara. Hindi marunong gumamit ng computer. Ayun. Hindi nga marunong gumamit ng computer si Sara. Post ni Luminous. Work at the Davao City Hall continues for Mayor Sara Duterte in this July 2021 photo amid calls for her to succeed her father, President Rodrigo Duterte. Part of the caption of the photo reads, "Hindi ako gumagamit ng laptop."
Tatakbo kang presidente, hindi ka marunong gumamit ng laptop. Vice President Sara Duterte denied allegations that she threw a laptop at a member of her legal team handling the impeachment complaint against Duterte. Dismissed the claims as false and described the rumor as basura. Hindi ako gumagamit ng laptop. Ang gusto daw kasing palabasin na siya baliw, kungkro. Diyan na niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo. Ipakita ko na lang sa inyo itong at kayo ang umusga. Ako, tingin ko, na matino talaga siya. O, ito si Sara sa mga interviews. Nakapirma doon sa impeachment mo sa Congress. Mga previous ito, interviews. Speechless. Tingnan nga natin kung matino talaga si Sara. After the sufficient substance pa yun, 10 days na on Monday daw po, nakapag-send po ba kayo ng response? Ayun. Kung nababalik ka dito sa Masbate, Sa Masbate yan. national election mo. Kung nababalik ka dito sa Masbate sa 2028 para sa national election mo. Kaya sila nag-appear Tingin ninyo. doon sa impeachment mo sa Congress, in a statement. Speechless. Yung comment mo ma'am, after the sufficient substance pa yun, 10 days ma'am on Monday. Qualified na qualified. Ano po? Send po ba kayo ng response? Ayun. Talagang very presidentiable siya. His Excellency Ferdinand R. Marcos. Masbate sa 2028 para sa national election mo. Kung nababalik ka dito sa Masbate, Kayo naman. Ginawan pa nga ni Panira. Actual video to, in-splice lang. Actual video ito. Paano naging Panira? Nakapirma doon sa Actual video yan. sa Congress. Hindi yan AI. Speechless. Yung comment mo ma'am, after the sufficient substance. Bakit? Nakakasira ba yan? On Monday daw po. Siya mismo yan. Send po ba kayo ng response? Ayun. Very presidentiable. kung nababalik ka dito sa Masbate Oh. sa 2028 para sa national election mo. Kung nababalik ka dito sa Masbate sa 2028 para Ito pa. Para makapag-decide na tayo. Ako naka-decide na po. Pwede. Ito pa. Ayaw ko sabihin, masyado ng personal yan, ma'am. Masakit na nga sa akin na kailangan ko magsalita from, ikwento. Masakit na nga para sa akin na ikwento ko from 2016 to 2021, anong nangyari sa mga group chat na yan, yung mga papel na yan, sakit siya. I don't like talking about my life. Gusto niyo pag-usapan ng pagbabago campaign, replanting namin, ayaw niyo. Huwag niyo na pungkitin yung pangalan ko. Yes. For the support of sa sinasabi mo tayo. Yes. Anong purpose niya kay Sarah? Ang magagawa sa bayan, ang legal bullshit as it comes. Kaya na magagawa ko para sa inyo. Kung it's just legal bullshit pa rin. And, yes, as I said, huwag kayo mag-alala sa akin. Hindi ko kailangan ng pera. Kaya hindi ako madadala sa pera. Kasi ang pinakagusto ko sa buhay ko, hindi siya napibili ng pera. So kahit man meron akong 500 billion sa likod ko, hindi pa rin mabibili yung gusto ko. So hindi ko siya kailangan. And hindi ako takot. That's why I said, you can grab me to hell all you want.
Wala ang problema sa akin yan. Marlene ba? Ayaw ko sabihin, masyado ng personal yan, ma'am. Masakit na nga sa akin na kailangan ko magsalita from ayun ko ito. Masakit na nga. Para Yes? Sabi ni Jan Noble, mental hospital lang katapat. Kaya nagsabi niya na, yung mga actual interview sa kanya, mga kababayan, kasi wala naman yan sa listahan ng mga tanong. hindi niya sinasagot pag wala sa lista. Wala sa lista yung tanong. Kasi wala naman yan sa listahan ng mga tanong. Sabi ko sa inyo. Gayon na ang magsabi, mga kababayan, kung ako naka-decide na po ako, bumalingbing na ako. Duterte. Wala sa kodi ko. Ayaw sagutin yung tanong. Walang tanong-tanong. Ito pa. Kasama kami nag-attend ng isang graduation. Truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulam nila ako. Pati kulam po, pinatulang. Mangkukulam pala si Lisa. Nag-arkila daw ng mangkukulam para kulamin siya. Kinukulam pa nila ako. So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun. Hindi para sa akin yun. It's their happiest day. So sama kami. Sama kami. Patayo kami. Kaya delikado kung itong yarap sa ASEAN leader. And merong isang graduate. Na alam nyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero Kala ko kung sinong bata, kadete pala sa Philippine Military Academy. Kala ko, paslit na bata. so ikaw din, meron ka din dapat sana siguro pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. Child? So meron isang graduate. Sabi ng graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, sabi ako, di ba? Narinig mo katabi ko. Narinig mo katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, hindi niya alam kung ano isasagot niya. So, ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. Did you see? So, this time, Sabihin ninyo, paninira ito ha. sorry mo, Actual video. pinulit ng bata, louder this time. Kasama ito sa impeachment. Yung pag-imagine niyang pupugutan ng ulo yung ating Pangulo, tatanggalan. Nasa loob niya. Riniplay ito sa Congress. Why? Why would I give you my watch?
okay na ako. Kinukulam daw siya. Very well. Andun lang ako, nakakatayo ako doon kasi nagkamot ako. Gusto ko, ang gawin niya, ulo niya ba? May action pa. Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Ayos. Duterte. Nakaka-proud daw, sabi ng isang netizen, kung sana si Sara yung kaharap ng mga ASEAN leaders. Delikado. Baka hindi magustuhan yung katabing ASEAN leader. Anyway, mga kababayan, ito yung ating Pangulong Bongbong Marcos na sinasabi ni Sara, walang ginagawa. Pero yung ating Pangulo ang may ginagawa. Araw-araw, mula sa pagpamimigay ng ayuda hanggang doon sa Cebu, ngayon nasa meeting, ASEAN Leader Summit. Pero itong ipapakita ko sa inyo, yung bawat makinabang Pasay City, talagang pinapalakpakan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Marcos Jr. Di ba? Ang dami. Maraming salamat po. Sabi ng mga Pasay DDS City, vlogger, sa inyong mamamatay na. napakainit na salubong. Pati Maraming si salamat po. Magandang Aimee. gabi na pala. Magandang gabi po sa inyong lahat. At magsiupo po tayo at magpapaliwanag lang po ako kung ano itong mga programa na ating sinisimulan dito sa Pasay at sa lahat ng LGU ng buong Pilipinas. Ito po, ang sadya ko po rito ay upang tignan at i-monitor kung ano ba ang pangyayari dito po sa ating may dalawa pong bagong programa na ating isinusulong. Ito po ay ang dalawa, ito yung nakasulat dito, bawat bayan ay makikinabang. Meron din isa pa, bawat barangay ay makikinabang. At ipapaliwanag ko po sa inyo. Ito po ay unang-una yung para sa lahat ng LGU. Ito po ay binigyan po natin, kinuha po natin sa isang pondo na tawag Local Government Support Fund. Ito po ay isang pondo na dapat gamitin para tulungan ang ating mga local government. Ngunit, nung panahon ko, ako po ay nag-governor ako ng Ilocos Norte ng tatlong termino, 9 na taon. Sa 9 na taon, wala po akong naramdaman o nakita o nasimut man lang doon sa LGSF na yan. At tinanong ko sa ating mga kasama na gobernador, mga mayor, ay hindi nga nila malaman kung paano gagamitin, saan makuha yung pondong yan. At mukha namang nagamit noon para sa iba't ibang bagay, hindi para sa LGU. Kaya sabi ko, ngayon na ako ay nakaupo, ito na ang pagkakataon ko na gamitin talaga yung LGSF para magsuporta, para tumulong, para makipag-project sa ating mga local government officials. Kaya yan po ang aming ginawa. Dahil po, sa aking karanasan, ramdam naman na po natin, ang katotohanan ay kapag ang national government lamang ang gumagalaw, kung minsan kahit na maganda ang programa, kahit maraming tulong ang inaabot, medyo natatagalan. At maraming kailangan pagdaanan, ang daming kailangan na dokumento, at yung mga mabibigyan sana ng tulong ay matagal bago nila magawa, pipila ng mahaba. Kaya naman naisip ko, nandyan na ang local government. Dahil halimbawa, kung gagawa kami ng listahan ng lahat ng mga nangangailangan, anong mangyayari? Maghahanap kami ng tao na galing sa mga iba't ibang ahensya, pupunta sa iba't ibang lugar. Tapos sila ang magse-survey sila. Ano ba itong nangyayari dito? Sino ba rito ang dapat tulungan? Sino ba rito ang nangangailangan ng tulong? Naisip ko, imbis na yan ang gawin natin, magtulungan tayo kasama ang local government at
yung listahan na yan ay nasa kanila na. Dahil ang gobernador, ang mayor, walang ginawa yan kundi gawin at baguhin at ayusin ang listahan na yon araw-araw. Yan po ang naging trabaho ko bilang gobernador. At saka nakikita ko naman, mga mayor din ng mga iba't ibang lungsod, ganyan din, mga bayan, ganun din. Kaya sabi ko, ganito, para mabilis ang pagbaba ng serbisyo sa tao, dapat mag-partner ang local government Correct. at saka ang national government. Dahil eto nga, may mas mabilis ang pagyayari. Kaya basta't maganda ang ugnayan ng local government at saka national government, mas mabilis ang pagbaba ng serbisyo na tulong sa taong bayan para maramdaman kaagad ng ating mga mamamayan, maramdaman kaagad ng ating mga kababayan. At yung pangangailangan ay matugunan kaya kaagad natin at magkaroon kaya kaagad ng tulong. Kaya ganito po ang aming ginawa. Yun lamang, doon sa pagbaba ng LGSF, ika namin ay dapat kasama dyan ay ang pagkain. Dahil ang katotohanan po niya, nung una akong umupo bilang Pangulo, ini-interview po ako. Tinanong ako ng isang reporter, tanong niya sa akin, ano ba talaga ang layunin mo para bilang habang presidente ka? Ako sa kanilang sagot ko, ay ang talagang pangarap ko ay makita na natin, masasabi natin na wala nang gutom na Pilipino. Kaya yun po ang aking pangarap at susubukan talaga natin na matupad yung pangarap na maging totoo, yung pangarap na yan at matupad ang ganyang klaseng serbisyo. Kahit hindi natin makuha ang bawat isa na mamamayang Pilipino basta't masimulan natin at maituloy natin. Kaya ito po ay isang bahagi noon sa LGSF na binigay natin sa mga local government at alam naman natin mas mabilis gumalaw pagka local government, lalong-lalo na pagka ganyan yung mayor ninyo, Mayor Emmy, napakasipag din. Ayan, namamaos na sa sa kakaikot. At saka si Kong Tony, yan talaga, kaya maasahan natin. Kaya sabi ko, doon na magtulungan tayo, magtulungan ang national at saka yung local government. Kaya ito po, ito ang naging programa natin na yun sa listahan na ibinigay sa atin ng ating mga local government officials. Doon sa listahan na yun na mga nangangailangan ng tulong, yung pong hindi talagang nakakatiyak sa kanilang food supply, sa kanilang pagkain, ay dapat bigyan natin ng tulong. At meron pa rin po tayong nababalitaan na isang beses lang kung kumain sa isang araw, kung minsan 2 araw na walang kain, o isa lang ang kain sa 2 araw, napakalungkot naman masyado nun. Kaya inisip namin paano natin gagawin, ano yung gagawin natin para matulungan naman yung mga yon. Kaya ito po ang aming ginawang programa. Ginamit na natin yung LGSF, yung pondo nga na Local Government Support Fund, upang makapagbigay nito mga sako-sako na tigsa 10 kilo para sa ating mga kababayan na nangangailangan. Ito po ang tulong ng pamahalaan upang matiyak naman na kahit papano may makain. At huwag niyo pong isipin na ito ay minsanan lamang. Ito po, tuloy-tuloy po ito. At ang schedule po nito ay sa 1 taon, 6 na beses po namin gagawin. Pagkadaan ng 2 buwan, meron na naman pong 10 kilo. Hindi na namin ititigil yan. Hanggat hindi na kayo nangangailangan, kung medyo nakaahon na kayo, at hindi na kailangan, at kaya na ninyong magpakain sa inyong pamilya, yung iba naman ang tutulungan natin. Ngunit hanggat nandyan kayo at nangangailangan kayo, tuloy-tuloy po ang bigay ng pamahalaan nitong bigas para tulong sa inyo. At yan yung unang programa na aming dala ngayong araw na ito. May pangalawang programa, ganun din siguro ang pangalan na bawat barangay ay makikinabang.
Ito po, yung cheque po na ibinigay ko kanina. Yan po ay para sa mga barangay. Ang programa po ay ganito. Ang bawat barangay, at hindi lamang dito sa Pasay, kundi sa buong Pilipinas, bawat barangay sa Pilipinas ay bibigyan namin ng 200,000 piso para Very magamit good. ng mga barangay Iyakan official. mga DDS. Doon sa 200,000 piso, ang Never ito namin nagawa ni sa ating Digong. mga barangay official, Puro yung EJK kalahati, lang yung 100,000, at yabang. yung kalahati ay gamitin para Ano sa mga DDS? scholarship ng ating Na ayaw mga kabataan. umalis dito. So, take 20,000. Nga number one fans ko. Ang bibigay sa bawat scholar, kaya bawat barangay magkakaroon ng 5 scholar. Very good. At ito ay sabi ko, dapat ang unahin na ninyo, yung mga malapit ng magtapos. Correct. Pero mukhang baka mahirapan silang magtapos dahil walang pambayad, dahil kailangan magtrabaho. Very O kung good. ano man ang dahilan, ay dapat tulungan natin ang mga yan. At alam naman natin na napakahalaga ng magandang edukasyon, na napakalaking bagay na mayroong pinag-aralan ang ating mga kabataan. Kaya yun po ang sinama namin. Yun naman na naiwan, doon sa 200,000, di 100,000 bibigay natin sa mga scholar. Yun naman natira. Malamang may DDS din dyan sa sa GIN iniiwanan natin sa ating mga barangay na nagginabang, official. pati Ayun ang nabigyan bahala ng bigas, kung ano yung DDS. saan nyo gagamitin, yung Timing lang. 100,000. Kalagpakan yung mga mamamayan. Love na love yung ating Pangulo. Kaya inggit na inggit yung mga DDS. Di ba? Ano na sinasabi ninyo? Nakaluluwa na lang si PBBM. Mga barangay official, walang tulog kayo mamayang gabi. Kakatawin kayo doon sa bahay ninyo. Asa na yung 100,000? Kailangan namin na. Di ba? Anyway, kaya namin ginawa yun. Kaya namin ginawa yun dahil sa uli. Walang dahil ganyan sa po. Naranasan ko, ito yung mga naranasan Last, ko bilang gobernador. past administration. Ay, dahil sa aking tapat ang aking paniniwala. Puro yabang. na walang mas alam sa mga pangangailangan Puro kwento. sa isang barangay kung hindi ang mga barangay official. Walang Correct. nakakaalam walang mas nakakaalam sa mga pangangailangan ng isang lungsod kundi ang mayor. Correct. Sa probinsya. ang Walang gobernador. kinukulayan pong mayor. Kaya dapat pabayaan Kahit natin dilawan. ang ating mga DDS local wala na government pong official mayor. Umalis na lahat. Magpakita naman ng kanilang mga inisyatibo. Kasya na lang sa isang palagay tricycle nila yung ay mga kaalyado makakatulong nila. doon sa kanilang lugar. At kaya sinabi natin, titiyakin natin na meron naman silang magamit. Ito po ay aming ginagawa upang Kaya dapat itong si Presidente tiyakin, Bongbong, unang-una, na 20 years pagkain siya na ng maglingkod ating mga tulad ng kababayan. kanyang tatay. At pangalawa, upang tiyakin na kahit papaano meron tayong natutulungan na scholar Correct. para sila pagdating ng panahon na sila na ang magseserbisyo, sila na ang mamumuno, sila na ang magpapatakbo ng Pilipinas. Sila Walang naman ay script yung handa. ating Pangulo mag-speech. Yan po ang aming programa. Si Sara, kahit kinder yung kausap, may script pa rin. Tama rin po dahil alam naman po natin, nagkagera sa gitnang silangan at ang naging nangyari dahil doon ay tumaas ang presyo ng langis. At alam natin, Iyakan lahat yung ng mga bilihin, DDS dito. tataas din ang presyo kapag tumaas ang presyo ng langis. Kaya sobrang inggit At, po. ngunit hindi namin ginawa ito dahil doon. Talagang matagal na namin pinaplano ito. Na taon lang. At ako'y nagpapasalamat na mabuti na lang na pagdating ng hamon dahil sa pangyayari sa gitnang silangan, dahil sa pagtaas ng presyo ng langis, mabuti na lang at may nakahandang programa Correct. na tutulong sa ating mga kababayan Very na good. magbibigay sana naman ng kahit kaunting ginhawa sa inyong araw-araw na pamumuhay. Ganyan ang ating Pangulo. Napakasipag at napakagaling, Yun naman po, talino. asahan po ninyo ang inyong pamahalaan. Yung isa national dyan, government, puro local world tour. government, lahat
mula sa Pangulo hanggang sa Barangay Tanod. Puro Lahat pa interview kami doon sa ay vlogger niya sa iniisip namin ang dahig. inyong kalagayan. Lahat kami ay iniintindi namin kung ano Puro ang panira. maaari namin gawin upang kayo'y tulungan. Kami lahat ay nagkakaisa. At kahit na hindi kami magkapartido, kahit na hindi kami magkasama sa politika, Kita ninyo, naisasaktan walang po pinipili. namin yan para tulungan ang taong bayan. Walang politika, Yan po pati ang aming, didis, nagkinabang, pangako. mga walang Yan po utang na ang loob. aming isinumpa na magsiservisyo sa lahat ng Pilipino. Sige pa rin ang Asahan po panira. ninyo na kaming lahat ay hindi lamang nagpapahinga, nagpapasikat, hindi po yun. Correct. Hindi po namin ginagawa yun. At yung ginagawa po namin ay iniisip po namin lahat ng maaring gawin upang kayo'y matulungan, upang pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. At hindi lang kami nagsasabi sa inyo na ito yung gagawin natin, ito yung ganito, nag-uutos lang kami. Kami po ay nakikinig din sa inyo. At sabihan nyo kami kung ano ba ang nasa isip ninyo na dapat gawin. Ano ba talaga ang inyong pangangailangan at gagawin namin lahat ng kaya namin gawin upang kayo ay tulungan. At walang tigil po, walang tigil po ang aming ginagawa dahil alam nyo po, hindi ang tingin po namin sa serbisyo publiko, hindi po trabaho ito. Ito po ay aming ipinapakita ang malasakit ng pamahalaan para sa ating mga mamamayan. Yan po ang buhay ng public servant. Yan po Yan ang totoong aming public gagawin service. at patuloy na gagawin para sa inyong lahat, para sa ating mga minamahal na kababayan. Asahan po ninyo, nasa tabi ninyo ang pamahalaan. Kasama po di kayo ba? at hindi kayo nag-iisa. Kayo po ay may katuwang, may tutulong sa inyo at gagawin lahat upang kayo ay magkaroon ng mas magandang buhay, ng kaunting ginhawa sa buhay ninyo at makakaasa kayo sa inyong mga kinabukasan at ang kinabukasan ng inyong mga anak. Correct. Kaya, yun lamang po. Ito po at magpapasalamat ulit ako sa inyo at meron na lang. Kaya mahal na mahal siya ng mga tao. Kita ninyo, parang eleksyon. Nagsisigawan sila. Parang nagkampanya ulit tayo. Parang meron kampanya. lang po ako idadagdag. Idadagdag ko lang sa ating mga local. Meron lang ako idadagdag sa ating mga local. Kaya yung mga didis, talo. Ito lang. Pagka naging matagumpay itong mga programa natin, kapag maganda ang patakbo at nakikita natin maraming natulungan at malaki ang itinulong natin sa taong bayan, asahan ninyo sa darating na taon, palalakihin pa natin yung budget para dito sa mga programa nito. Di ba? Lalong lalaki, lalong iiyak niyan si Sara. Kakatukan namin sila na Kong Tony, sasabihin namin, boss, yung natin, appropriations natin. Wala nang eleksyon, dapat. Para marami tayong natutulungan. Tama ito. Yun lang po. Marami pong salamat. Mabuhay ang Pasay City. Di ba? Magandang gabi po sa inyong lahat. Pasay. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Tuwang-tuwa yung mga scholar yan. Lahat. Yan ang ating Pangulo. Basta't nagsiservisyo Yan yung kayo, scholar. maganda ang inyong magiging serbisyo, makikita natin tuloy-tuloy ang pagpaganda sa Pilipinas. Kaya't kayo'y inaasahan namin. Kaya't pakinabangan ninyo itong pagkakataon na ito, itong tulong na ibinibigay Kausap ng, niya mga pamahalaan estudyante. sa inyo upang talaga naman ay meron kayong biyaya na edukasyon. Dahil Mga scholar niya. sinasabi, Barangay level siya po, mga kababayan. Yung 200,000, 100,000 yan sa scholarship. Kahit ano pa ang mangyari sa buhay ninyo, Pili kayo ng walang pinakang mahirap. makakaagaw sa inyo ng kayamanan na yan. Hindi mananakaw sa inyo yan. Correct. Daladala ninyo yan. Buong buhay ninyo. Correct. Hindi mababawasan, hindi nalulusaw, kundi nadadagdagan. At yan ang magbibigay sa inyo ng maraming magandang Correct. pagkakahanap ng magandang trabaho. Alamin kung Tama. ano ang mga kailangan gawin. At
ang sinasabi ko nga, ang katotohanan nito, kami mga nakaupo ngayon, mga gurang na kami. Kaya Gurang na. kailangan ready na kayo pagka retirable na kami mga nauna sa inyo. But I'm sure, I'm very confident na sa inyo lahat that you will be a credit to your country, to your generation. And dapat Susunod mas silang mga magaling kayo leaders, sa amin. itong mga Hindi po kabataan. pwede na Kaya mas bumaba ang inaasikaso ng ating ang galing Pangulo. ng mga sumusunod na henerasyon. Dapat pagaling ng pagaling. You Correct. have to be better than us, and that's the only way to do that. At least where you Hindi are yung now is generation ng to get palamura. good education. Kasi yung take leader advantage, palamura. Work hard, mag-aral kayo mabuti. Masamang come ugali. home with your diploma. Yun ang mamanain Use it ng to mga the best kabataan. advantage that you Wag can. na po. And we will see. Kaya tingnan That not ninyo ito only mga will you be DDS helping dito. yourself, Puro not masasama only ng ugali. will you be helping your community, you will be helping the entire country. So, work hard and study hard. Very and good. Make us proud. Keep it up. Palagpakan yung mga kabataan. Our leader's passion. Nakasulat dito, magpapadala. Nasaan na yung ano? Ito yung distribution po. Di ba? Marami bawat komunidad. Ayan o. Nagbubuhat mismo ng saku-sakong bigas yung ating Pangulo. Paano sasabihin ninyong mamamatay na? Iyakan yung mga DDS. Inggit na inggit po. Kasi yung leader nila, inutil. Anyway, mga kababayan, na mahaba na tayo. Maraming salamat sa inyong pong panonood. Bukas naman po, ako si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.